mga kabayan, mga ka-construction worker, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. So nandito na naman tayo guys para mag-share ng mga hiring dito sa New Zealand. So ito na, pagkakataon nyo na mga kabakal, mga ka-construction worker, mga karpintero, finishing man or formwork, at saka mga steel fixer, mga joinery, mga machine operator, mga heavy equipment. So pagkakataon nyo na, officially open na ang border dito sa New Zealand. So nung last July 31, so hiring, napakarami ng hiring dito guys. Ihanda nyo na yung inyong mga resume or CV para makapag-apply na kayo. So ang maganda dito guys, may chance kayong maano dito, ma-residente. So at saka ano dito, no placement country guys. Kaya kung ano, mag-iingat kayo sa mga nanghihingi ng placement dahil illegal recruiter po yun pag nanghihingi ng lagay. So kung bago pa lang kayo guys sa aking channel, paki-subscribe naman po ang aking channel, like and share. Yun, start na tayo guys, umpisa na natin dahil napakaraming hiring ngayon. At ito na ang una, nangangailangan ng working in ng 20 formwork carpenter. So baka isa na kayo dun guys, mag-prepare na kayo, mag-ipon na kayo ng inyong mga requirements. At ang age limit ay 25 years old to 45 years old. So paalala lang guys, hindi ako recruiter, hindi rin ako connected sa mga agency na yan. So based lang to guys sa aking personal research, at gusto ko lang may share sa inyo at makatulong sa mga kagaya kong construction workers na gusto rin makapagtrabaho sa ibang bansa. So kaya sinishare ko to guys dahil alam ko napakahirap din ng construction workers dyan sa Pilipinas. So unang-una, napakababa ng sahod. So dito guys, ganda-ganda ang kitaan dito kung magtsatsaga lang ngayong mag-apply. So pangalawa guys, yung finishing carpenters, kailangan din nila ng finishing carpenters. 20 din ang kailangan nila guys. Working, yun ay sa ano din, working in din. So working in din yung company. 20 ang kailangan nila na finishing carpenters. So kung may ano na kayo, kung may sapat na kayo na experience guys, kailangan mayroon kayong experience at least 3 years, 3 to 5 years para ano, qualified kayo. Kailangan may payslip and kailangan may ano kayo, may SSS, may hulog kayo ng SSS, may kontrata. At ang kagandahan dito guys ay libre ang plane ticket nyo papunta rito kung masisili kayo. Libre, free visa, free plane ticket, and then yung accommodation dito guys may bayad. So yun lang ang ano nyo, ang
walang ano dito, walang libre na, na bahay ba. Hindi kagaya sa mga Middle East o sa mga ibang bansa na libre ang accommodation. Dito guys, so hindi libre ang accommodation dito. Yung sasakyan naman guys, mayroon din na company na libre ang provided nila ang sasakyan. Mayroon din naman na hindi. Kung matitimpo kayo dun sa hindi libre ang company, ang sasakyan, so kailangan yung kumuha ng sasakyan guys. Kaya importante pala guys, kailangan may driver's license kayo. Kumuha na kayo ng driver's license para sa para makaano kayo, para makakuha kayo ng sasakyan pagdating dito. May service kayo. So importante yung may driver's license. Saka yun guys, napakarami ng hiring. Kailangan din ng steel fixers guys, 20 steel fixers. Yun. Kaya kung mga kagaya ko kayong steel fixers, mag-a-apply na kayo. So ilalagay ko sa screen guys yung agency. Ang agency guys ay diyan sa Pilipinas ay 21st Century. So pwede na kayong mag sa kanila. Ilalagay ko rin yung email nyo lang yung mga requirements nyo, yung CV nyo or resume. Kumpletuhin nyo para hindi na kayo magpaulit-ulit. 20 steel fixers, 20 formwork carpenter, yung mga rough carpenter ba. Tapos 20 na finishing carpenters. Tapos 40 na heavy equipment guys, yung mga construction machine operators gaya ng digger or excavator, loader, bulldozer, ganyan. So kung ang experience nyo guys ay nandyan sa mga skilled na yan, so pagkakataon nyo guys, baka masili kayo. At syaga lang mag-apply. Napakarami ng mga kailangan guys. So tiyagaan lang dito guys sa New Zealand na magtrabaho talaga. Kahit saan naman bansa. So kailangan nating magtiyaga. Unang-una guys, kailangan muna natin magtiyaga mag-apply. So nung ako guys, share ko lang sa inyo, talagang dumaan din talaga kami sa sa butas ng karayom sa pag-apply. So yun guys, kailangan ninyong mag-practice ng English. Dahil English ang gamit na salita dito. So kailangan nyo marunong kayo mag-English. Dahil sa minsan ang makakasama nyo mga puti or mga islander o English speaking din sila. So yun ang communicate sa mga employer, sa mga katrabaho, sa mga mga makakasama. So pagsikapan lang natin guys na makapag-apply. So walang placement dito guys. So kailangan lang na medical lang yung babayaran nyo dyan sa Pilipinas. So alam ko mga almost 20,000 ang medical. Yun ang paghandaan ninyo. Saka yung mga ibang papers nyo, yung mga pag-abyad na mga papers, yun ang gagastusin nyo. Pero walang placement, free visa dito guys, free ticket. So yun lang. Kailangan qualified kayo talaga. Huwag kayong mamimiki na mga na mga experience. Kasi guys, tinatawagan ng mga ng employer yung mga previous company nyo, na mga pinagtrabahuan nyo. So ang ilagay nyo lang doon ay yung
verifiable na mga employer nyo. Kailangan pwede silang makontak kasi i-confirm nila kung talagang doon kayo nanggaling na company. So kaya wag kayong mamimiki guys ng mga experience nyo. Kung ano lang yung experience nyo, yun lang ang ilagay nyo. Kung anong company lang pinasukan nyo, huwag na niyang samahan ng hindi ninyo naging company, kasi tatawagan nila yun. Maganda rito guys, may pag-asa pa kayo na pag nakarating kayo dito, malaki ang chance nyo na maging residente kayo. Tapos pagkarating nyo lang dito, kung gusto nyo papuntahin din dito ang mga asawa ninyo, pwede rin guys. I-apply nyo lang sila. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Paki-share, subscribe na rin ang aking channel. Thank you very much. God bless us all.